Hi mga ka-Mother Earth, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Sa ngayon tayo ay magluluto ng hapunan. Yan pang hapunan namin. Giniling na mayroong patatas. Isa ako pala. Tapos ang partner nito ay may daing. RG to? RG to? Kamusta po ang bawat isa? Expert na ako sa expert. Kumusta po ang bawat isa? Lalong-lalo na dyan sa mga nanay na patuloy na nag-iisip kung ano ang uulamin, kung paano mag-budget araw-araw. Ito ay mga simpleng tips lamang kung paano po ang pagtitipid sa pagluluto ng ulam. Yun lang naman is kunting giniling, 2 pirasong patatas. Hindi kasi wala kasi akong stock na patatas. Ang binili ko patatas 2 piraso ay nakakalaga ng 20 pesos. Yan ang aming ulam for today's video. Hindi naman kailangan na magarbong ulam. O simpleng ulam lang basta malagay lahat busog at masiyahan. I cannot wait. Sabihin lang, kumusta ang mga nanay dyan? Kumusta lalong-lalo na po sa mga OFW? Shout out po sa lahat ng mga OFW na nagsisikap para sa pamilya. Sobrang nakaka-proud po bilang isang Pilipino ang mga katulad po ninyo na nagsasakripisyo sa malayo para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Shout out sa lalong-lalo na sa kapatid ko dyan na sa Riyadh, yung ate ko. Tsaka syempre lalong-lalo na sa aking darling, sa aking husband, sa mister ko na naandyan ngayon sa Jeddah. Shout out to you pa. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa bawat araw, buwan at taon na wala ka para lang maibigay yung pangangailangan ng mga anak mo, provide pangangailangan nila. Magkano ba kukunin? Wala akong barya. Binili ko lang ng kuan, soft drinks. Ano sabihin ka? Ibalik na lang. Kuya, balik mo na lang. Wala ko kami pariya. Ilista mo para hindi ko makalimutan. Hey, you. You need to drink the milk because you're running. Kaya sa bawat sakripisyo ng mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na nasa ibang bansa at yung mga naiwan dito sa Pilipinas, sinupin po natin yung kanilang mga paghihirap, yung mga pinapadala nila sa atin. Dapat po maging wise tayo, sinupin natin yung mga sinupin natin kasi sa totoo lang hindi lang naman sila yung nagsasakripisyo, pati din tayo, diba? Kumbaga yung distansya, yung layo, yung bawat taon na hindi natin sila kapiling, yung bawat taon na hindi natin sila kasama, na lumalaki yung mga anak natin na hindi sila magkasama physical, no? Kaya sinupino natin para pag dumating yung taon na at ang panahon na for good na sila dito sa Pilipinas, makikita nila lahat yung kanilang pinaghirapan. So sa ngayon kasi kami may mga estudyante pa kami, kumbaga nandoon lahat muna ngayon sa mga anak namin, yung kumbaga yung tuwing papadala yung mister ko, lahat po kasi yun nakadivide na sa mga tuition nila, no? Kasi ngayon may 2 kaming college pa and may pasukan, so 3 na sila, so hindi siya ganun, hindi biro at hindi ganun kadali kasi syempre hindi naman
ganun talagang sobrang kalaki, ano. Sinasahod ng mister ko talagang tiyaga lang talaga. Kaya nga talagang kung nakikita niyo po sa video ko, talaga sobrang talaga ako nagtitipid. Tapos lahat ng pwede kong tulong sa mister ko, talagang tumutulong ako kasi may mga time minsan na syempre delay ang sahod, hindi naman natin yun masabi. Kaya nagsikap talaga ako na magkaroon din ng sariling income din dito, na kahit pa paano pagka naubusan ako ng budget, meron kami pagkukuhanan. So sa lahat po ng mga nanay, ay sa lahat po ng mga naiwan mo dito sa Pilipinas na may mga asawang OFW, sinupin po natin lahat na kanilang mga pinaghirapan, sapagkat hindi biro ang bawat sakripisyo ng bawat isa. Kaya yun lang, God bless everyone.